Pagitan natin, makakapag-save tayo ng life, di ba? Una, tayo ay binigyan ng kaligtasan ng ating Panginoon, kanyang ibigay yung kaisa-isa ng anak para tayo ay maligtas sa siyang kapamakan. Ito po yung dapat natin ipagpasalamat. Ano po? Napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ibang translation po, yung Proverbs 11:30, live right, and you will eat from the life-giving tree. Kagaya ng mga katuruan, mga naunang nagturo, ibig ng ating pastor, yung our Father in heaven also want the lost back to Him. Diba doon sa 99 na mga Kristiyano na ito ay nasa Panginoon na, di na po siya nag-aalala doon nag-aalala siya doon sa isang nawawala. Ano po? So, He will come with open arms and without judgment. Kagaya din the prodigal son, di ba po? Madapat-dapat yung tatay, di ba po? Sa pagtanggap ng kanyang anak na suwail. No? As part of God's family, it is also our duty to share the gospel. Para pagkanaw natin, may sa ating buhay. Tunay nga mga kapatid na binigyan niyo tayo ng pagkakataon na maging extension ang kamay ng ating pong Panginoon para po masaturate lahat ng mga nahihiniwalay sa Panginoon. Daw tayo po kaya, pwede ba kaya tayong maasahan ang ating pong Panginoon pagdating sa sulwini? Pwede po ba tayo na maasahan? Amen. Amen. Sabi nga, hindi daw po ang isang simbahan ay hindi daw po matatawag. Sabi dito, walang church kung walang kaluluwa. Ibig sabihin, yung mga nandito sa loob ng church, mga tao na mayroong kaluluwa at nagnanais ng kaligtasan. Dahil po ang church ay binubuo ng mga tao tinawag ni Kristo. Meaning, tayo po lahat ay tinawag ni Kristo. Kung tayo ay tinawag ni Kristo, dapat gumaganap tayo, naglilingkod tayo sa Kanya upang ibahagi siya sa iba. Tama po ba? Kaya kung mayroong mga pinakamahalagang ministry po na tinatawag sa loob ng church, ito po iwan iba kung hindi ang soul winning. Kaya po napakahalaga na ginagampanan ng ating head sa evangelism, si Ate Elsie. Pero hindi lang naman si Ate Elsie yun. Lahat po tayo. Dapat po nagtutulungan tayo. Di ba po? Amen. So mahalaga din ang prayer. Yung prayer warrior. Pero kung yung mga nagpipray po ay puro lamang prayer at hindi man lang maikilos ang paa at maibuka ang bibig, aba galaw-galaw naman. Paano tayo makakaakay? Amin po ba? Amen. Kung samot-sali tayong dahilan na ginagawa, aba, paano tayo makakaakay? Kulang pa din yung ating pagpipray. Kung hindi natin na ibuka yung ating bibig. Mahalaga din ang preaching, yung pagpipreach, yung worship. Pero kung loaded ka ng mga mensahe tapos wala namang nangyayari dahil wala pa din bunga, wala kang nadadala sa loob ng church, kulang pa din. Noong dumating ang ating Panginoon sa Kristo, hinanap niya yung 12 apostol niya upang maging katuwang niya. Di ba? Sinabi niya in Matthew 28, verse 18 to 20. Ano po, ang sabi po niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang yun po yung natin nagsasabi, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Hindi lang po sa disciple niya sinasabi yun, maging sa kapangunan natin, kasama po tayo. Amen. No? And surely I am with you always to the very end of days. Sinabi naman ng Lord kasama niyo naman ako anak huwag kayong matakot. Sabi niya, and surely I am with you always.
tunay nga mga kapatid na mahirap na naman, no, kapag ang ating buhay, ating sarili, hindi biblically founded, hindi spirit-filled, talagang napakahirap. So pero kapag po inaalala natin yung sinasabi ng ating pong Panginoon, sigurado po na tayo po ay sisipagin. No? Mahalaga po ang ating pananalangin, yung ating pag-preach, dahil yan ang nag-move sa atin para humayo. Pero kung puro pakikinig, pagtuturo, pananalangin, wala naman tayong ginagawa para makaakay. Kulang pa dito. Kaya nga mga kapatid, mayroon akong ihandang 5 mahalagang kailangan natin, no? Para po sa pagsusulwining, para isa rin po ito sa katangian ng mga humahayo. Katulad po natin. Sabi dito, number 1, soul winning is Jesus' mission and the church. Sabi po doon sa Luke 19, chapter 19, verse 10, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ating pong Panginoon. Jesus called His disciples to continue this mission. No? Kaya nga binuo niya yung 12 para mapagpatuloy yung kanya pong mission. No? Nasabi sa Mark 16:15, at sinabi niya sa kanila, magsiyapon kayo na sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinaban. Tayo ho ay binigyan ng pagkakataon ng Lord na ganapin. Hindi lang tayo ang nakinabang doon sa kaligtasan. Ibinigay ng ating pong Panginoong Kristo hanggang sa krus ng Kalbaryo, hanggang sa kamatayan. Pinatunayan niya yung kanya pong pagmamahal sa atin. Kaya nga in response naman doon sa ginawa ng Diyos, doon sa krus ng Kalbaryo, ganun din ang gagawin din natin. Kaya alam niyo, kapag naririnig ko ninyo ba yung minsan pag nag-preach si Brother Eddie, lagi po niyang minsan ay sinasabi niya na hindi po siya papayag, na hindi niya mabigyan ng katarungan ang pagkamatay ng ating Panginoong Kristo. Kaya meron siyang patutok minsan na sila nanood daw ng basketball sa US, ay ang daming tao daw nasa may taas sila Parang gusto daw niya kumuha ng bigabot at patanggapin lahat yung dami ng tao. Ano po, sapagkat nasa puso po ni Brother Eddie yung pagmamahal po sa mga kaluluwa na nawawala. Ano po, kaya po, ganun na lamang ang malasakit ng ating pong spiritual director, Brother Eddie. Number 2, pangalawang mahalagang bagay na dapat nating tandaan, Jesus expect you to go and bear fruit. No? So inaasahan niya tayo na humayo at sigurado magbunga yung ating ginagawa. Hindi basta hayo. Sigurado kailangan magbunga tayo. Amen. Ano po? Kasi kung ginaganap lang natin yung ating paghayo as kailangan lang, itungkulin lang Pero paano wala namang bunga? Bakit wala pa rin po yun? Kaya nga po, bago tayo humayo, talagang balot tayo ng panalangin at yung pagmamahal sa ating pong Panginoon, yung passion, yung desire. Ano mo sabi doon sa ating pilay? No? Di ba? Sa pilay? Love and compassion. Passion is number 1, passion is love for God. And number 2, love and compassion for others. Kaya tuloy po natin yung mga kapatid. Sabi po dun sa John 15:16, ako'y hindi ninyo hiniram. Isa pa po yan. Hindi pala tayo hiniram. Ako'y hindi natin hiniram ang Panginoon. Ako'y hindi ninyo hiniram. Hindi natin hiniram. Kumbaga, sabi ng Panginoon ito ako'y hindi ninyo hiniram, ngunit kayo hiniram ko. Ang Panginoon pala po ang
nagsabi dito sa atin, at aking kayong inihalal, inassign, so kumbaga, upang kayo magsiyaw at magsipagbunga. So kung pupunta tayo sa church, dapat nagbubunga nga naman talaga tayo. Ano po? At upang manatili ang iyong bunga, upang ang anumang iyong hingin sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Mayroong assurance din naman pala eh. Pinili na tayo hindi lamang para magpuri at manalangin, kundi para magbunga. Number 3 po, here is real and people are not aware of it. Ito po ang napakamahalaga. Yung impyerno ay totoo at maraming tao ang hindi nakakabatid dito. Sapagkat walang gustong mangaral, walang magpaabot, at tayo po ay inaasahan dyan ng ating pong Panginoon para malaman nila. Ano pong sabi ko sa Romans 6:23? Ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Ating pong Panginoon ang nagbayad ng ating kasalanan, mga kapatid. Siya po ang nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan. Ngunit nakamit lamang ito kung sila ay magbibigyan ng pagkakataong mabahaginan ng Ebanghelyo at tayo ang magbabahagi nito sa iba. Amin po ba? Palagpakan na po natin ang ating gusto. Kinakailangan po na pagsumikapan natin na kung ano yung ating tinanggap mula sa Panginoon ay maibahagi rin natin sa iba. Isang klaseng example, mga kapatid. May hawag dalawang sorbetes. Tatlong sorbetes, no? Masarap, di ba? Kapag tapos mayroong dalawa dito sa tabi mo. Ano mo, bibigyan ba natin? Bibigyan. Bibigyan ba natin? Bibigyan. Amen. Ibibigay natin. Ibibigay natin yung tinanggap natin mula sa Panginoon, yung kaligtasan. So, ibibigay natin yun kasi yun lang sa atin yung kaligtasan. Amin po ba? Amen. Kinakailangan po, sabi po ni Apostol Pablo, sa 2 Corinthians, chapter 5, verse 11, because we understand our purple responsibility to the Lord, we work hard to persuade others. No, kahit malayo, kahit walang papasahe, kahit na mainit, part ka ng ministry, extension ka ng kamay ni God. Kaya, sige lang. Sabi po ng Apostol Pablo says, God knows we are sincere, and I hope you know this too. Si Apostol Pablo ay dati, isang prosecutor, nag-persecute ng mga Kristiyano. No? Pero nung siya tinagod ng ating Panginoon, siya naman yung isang napakagaling na disipulo ni Kristo. No? Sabi nga ng ating awitin na madalas natin inaawit, mga kapatid, di man natin kayang pantayan ang ating Panginoon, pero pwede natin gawin yung pinakamainam na uri na maglilingkod sa Panginoon. Amin po ba? Di man natin mahigitan ng Lord, pero ginagawa naman natin yung the best. Di ba? Okay. Mag-isang nga tayo. Ano nga ulit yung ating mission? To bring, anong mission? To bring all the kingdom of the living God, regardless of race, status, beliefs, and religious affiliations through delivering and transforming power of the Lord Jesus Christ. Ano naman yung mission? A glorious church evangelizing and discipling Filipinos, all people of the world through and living out the whole gospel of the Lord Jesus Christ. Sige lang, kabisa ang lang natin sa sunod. Makukuhanin natin. At pang-apat po, God wants His church to be filled with people. Gustong itong ating simbahan ay mapuno din ng mga mananampalataya ng ating pong Panginoon na ibig sabihin sila ay siguradong yung kanilang kaluluwa ay hindi mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Bagkus nakakasigurado tayo na sinusundan niya yung daan na inihanda ng ating pong Panginoon na siya dapat natin tinatahak. Ano po? Kalooban ng Diyos na mapuno ang kanyang tahanan at mangyayari lamang po ito kapag tayo ay umayo. Amin po ba? Amen.
Sabi po doon sa Matthew 22 verse 9, magsiparoon na kayo sa mga libuang lansangan at aayawan ninyo sa piging, aanyayanin sa piging, na kasalan ang lahat ninyong masumpungan. Ano ba yung piging? Ano ba yung kasalan? Ano yung tinutukoy? Yung pagpasok dito sa loob ng church natin, no? Tayo ho yung bride at si God ang groom, no? Aanyayahan niya tayo na pumasok dito sa loob. Amin po ba? Number 5, soul is precious in God's eyes. Amin po ba? Mahalaga yung kaluluwa Soul is a precious sa Panginoon. Kagaya na yung ating patutuo na una, sinabi natin ng una na yung 99 na mga Kristiyano ay hindi na niya inaalala. Inaalala niya yung isang nawawala. Nawa, magkaroon man tayo, hindi katitig na ganong pagpapahalaga sa mga kaluluwa na naliligaw ng kandas. Ang value ng kaluluwa ay hindi kayang tumbasan ng yaman sa mundo. Diba? Ano bang sabi nung verse? What goes with the people, someone who hates the whole world, and yet, diba? You forfeit your soul. Mas mahalaga ang kaluluwa para sa lahat ng bagay. Kaya para sa paningin ng ating pong Panginoon, ito po yung pinakamahalaga. At sa katunayan po mga kapatid, yan ang kaligtasan ng kaluluwa ang dahilan kung bakit ang ating pong Panginoon ay naparito sa sanlibutan. Dahil gusto niyang maligtas lahat. So, pinangako sa krus at namatay, kaya kung mahal mo ang ating pong Panginoon mga kapatid, dapat mo pahalagahan kung ano ang pinapahalagahan ng ating pong Panginoon. Ano ang yung pinapahalagahan? Kaluluwa. Jesus told us that souls are precious. Alam niyo po, napakaraming yung statistic ng mga namamatay. Bisan ba, naitanong ninyo na ilan kaya doon yung napupunta sa impyerno? Ilan kaya doon yung sabi po nitong isang evangelist, si D.L. Moody, isang kilalang evangelist, no? Sabi niya kung ano ang sikreto niya, bakit marami siyang nadadala sa Panginoon. Sinabi ni Moody sa kanyang kaibigan, tingnan mo ang mga tao sa labas ng bintana. Ano ang nakikita mo? Sinabi ng lalaki, ang kaibigan niya, maraming tao ang nasa lansangan. No? Pinatingnan niya ulit, inutusan ulit yung lalaki. No? Sabi ng lalaki, tumugon siya, ganito, may mga babae, lalaki at bata akong nakikita. So sa pangatlong pagkakataon, pinatingin ulit ni Moody yung kaibigan niya. Sabi niya, sa pagkakataon ito, siya ay nadismaya. Nadismaya yung lalaki. Parang nagreklamo kay Moody. Sabi niya, kala mo ba evangelist ito? Sabi niya, ang natunghayan niya, noong si Moody naman ang tumingin sa bintana, nakita ko na ang mga tao ay pumupunta sa impyerno. Ligaw na kaluluwa na walang relasyon kay Kristo. Diba? So nakakaawa. Kaya kapatid, huwag po tayong patumpik sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Humayo tayo, no? Magkaroon tayo ng malasakit doon sa mga nawawala sa presensya ng ating Diyos. No? Yung ating mong kaligtasan na tinanggap, huwag natin ipagdamot sa kanila mga kapatid. Dahil ang Panginoon ay hindi madamot, kahit yung kanyang buhay, ating Panginoon si Kristo, ibinigay na po sa atin. Amin po ba? Sabi dun sa John 3:16, di ba? At doon din sa Romans 5:8,
So, alam na rin natin, God demonstrate His own love for us. Kung tayo ay kasalanan pa. John 3:16, for God so loved the world. Kaya nga mga kapatid, John 4. pagsimakapan natin. Ayon sa isang statistic na namin, sinasabi natin kanina, sa yung world death rate, nearly 2 people die each second. 2 tao na namamatay kada segundo. 105 people die each minute. No? 6,316 people die each hour. And 151,600 people die each day. Di ba po? 5.3 million people die each year. Mga kapatid, natanong niyo ba sa inyong sarili, ilan kaya yung napupunta sa impyerno? Ilan kaya yung namamatay na sa langit naman mapupunta? Natanong ba natin mga kapatid sa sarili mo kung sino kaya ang mga namatay? Araw-araw nakakarinig tayo ng mga balita, di ba? Mga patayan. So, natanong niyo ba, ito kaya ay nakakilala sa Panginoon? Naabot ba siya ng Ebanghelyo, salita ng Diyos, salita ng ating Panginoon? Kapatid, tayo ay may mga pananagutan sa mga kaluluwa. Amin po ba? Yes. Ayina? Amen. Amen. Sabi doon sa Ezekiel 33 verse 8, if I announce that some wicked people are sure to die and you will to tell them to change their ways, then they will die in their sin, and I will hold you responsible for their death. Sabi doon sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, and throughout Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kaya nga sabi doon sa Mark 16:15-16, and then He told them, go into all the world and preach the good news to everyone. Anyone who believes and is baptized will be saved, but anyone who refuses to believe will be condemned. Kaya, ano po ang response natin? Sige na, bubog na tayo. Ano po, sabi natin kanina, mahirap naman na hindi ka gumagalaw yung paa mo, hindi bumumuka yung bibig mo sa labas para makapag-akay ng kaluluwa. Diba? Minsan, katugiran natin yan eh. Huwag mong sabihin may ministry ka at hindi ka na pwedeng magbahagi ng salita nila. May ginagawa pa ako sa loob ng church. Sa ibang araw na lang, pagpapaliban mo ba yung isang kaluluwa na baka isang araw eh, inabutan na siya. Di pa siya nakakilala sa Panginoon. Dahil ang ministry, di ba? Kunyari, ang ministry mo yun sa labas. Eh, may ministry rin ako sa loob, kaya hindi ko magagawa. Ministry mo once a week lang. Ang paghahayin po natin, dapat araw-araw. Eh, may trabaho ako, may pasok ko ako. Eh, di may pagkakataon naman sa ibang araw na bakante ka, gawin natin. Dapat may araw na nakalaan tayo po sa pag-evangelize. Kahit twice a week lang. No, yung ating mga napapaluan, tayo ay nakakalungkot ng mga kapatid eh. May panahon tayo sa ibang bagay. Pero sa pagsusulwin eh, ay dumiliit yung tsansa natin na magawa. Kasi meron kang tinatapos, naglalaba, kung ano-ano mga ginagawa mo. May oras tayo pero pinipili mong gamitin. Hindi mo nga inaalog ng sanlibutan ito. Mga kapatid, nakakalungkot. Na huwag na po natin saktan ang ating pong Panginoon na nasaktan at unang tayo ay mga makasalanan pa. Nasaktan siya sa mga ginagawa natin. Nasasayang ang kaligtasan ng kaluluwa bawat araw. So, sinabi natin kanina kung ilan yung namamatay, huwag mong sabihin, kapatid, iba na lang po ang ipadala niyan dahil ang utos na maghayo ay hindi lamang sa iilan, kundi para sa lahat. Palakpakan nga ho natin. Kapatid, kung ano ng
at pasuray-suray ka na, lalo na yung iyong paglalakad, simulan mo nang lumakad ng tuwid. Amin po ba mga kapatid? Lumakad ka na ng matuwid. Amin po ka na rin naman eh. Diba? Sayang naman yung iyong pagkakataon. Kaya nga, ito hong ang nag-dream ako sa akin, itong tulong ito ay dapat natin ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Bakit? Sapagkat inari niya tayo na kaibigan, inari niya tayo na kakampi, inari niya tayo na anak. Di ba? Yung magkapatid, yung magkaibigan, hindi niya naghihiwalay. Nagtutulungan sa mga ginagawa. Extension tayo ng kanyang kamay. Amin po ba? Amen. Araw-araw pa, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Amen. At ito na po yung panglas. No? Ang sabi po doon sa, basahin natin ulit yung Matthew 28 verse 18 to 20. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Tayo po ang gagawa nito. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Huwag na natin ipaasa kay pastor o sa mga elder, lahat ng mga worker, lahat tayo. No? Ang sabi, and teaching them to obey everything I have commanded you. Di ba sabi nga natin, ang pinakamagandang patutuo para sa kanila ay yung ating self-testimony na pinagdaanan natin, paano natin nakilala ang Diyos sa ating pong mga buhay. Di ba? At ano po ang pangako ng Diyos? Sabi niya, and surely I am with you always to the very end of the age. Palapakan naman natin ang ating Diyos. Ayun po mga kapatid, lahat ng mga lakad natin,